Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan na po natin ang ika-6 na kabanata. Michael, here's your food. Agaw pansin ni Maya sa atensyon ni Michael dahil kanina pa ito nakatingin sa kabilang misa kung saan naroroon ang babaeng nangangalang Dayan na kanina lang ay kausap ni Michael bago niya ito nalapitan. Okay, thanks. At tubiling sagot ni Michael, saka ngumiti ito ng alanganin sa dalaga at pasimpleng tinapunan ng tingin ang nasa kabilang misa na noon ay nagtatawanan. Boyfriend niya ba yung guy? Hindi napigilan tanong ni Maya kay Michael na noon ay napatingin sa dalaga. Nope, nakitibo lang. Tanging sagot ni Michael saka muling sumulyap sa kinaroroonan ni Dayan na noon ay saktong tumingin sa kanya na nakangiti. Hindi niya boyfriend yon, muling sabi ni Michael. Then why they look so sweet? Muling tanong ni Maya na nagpakunot ang noo ni Michael. Kaya muling napatingin sa dalawa na saktong pinunasan ni Dayan ang ibabang labi ni Owen dahil nalagyan ng sauce na hindi nito alam. Kaya kailangan punasan ni Mayan para hindi mapahiya sa mga taong nakakita sa itsura ng binata. Ang babaeng ito talaga, kakikilala pa lang, niya may papunas-punas agad na nalalaman sa isip-isip ni Michael at nang magtama ang mga mata nila ni Dayan ay palihim na inirapan niya ito. Iwan ni Dayan kung silos ba o anong nakikita niya sa mukha ni Michael, lalo na nang punasan nito ng sauce sa may ibabang labi ni Owen dahil nakita nito ang pagdilim ng mukha nito at ang pagkunot nito ng noo. Unggoy, balang araw mainlove ka rin sa akin, ani ni Dayan sa sarili habang palipat-lipat ang mata nito kay Michael at kay Maya. Ilang araw na ang lumipas at dumating na ang araw ng kapistahan sa bayan. Ayaw sana ni Michael na maging konsorte ni Maya, ngunit nahihiya naman siyang tanggihan ang anak ng mayor, kaya napapayag siya ng dalaga ng formal na alokin siya nito. Mula rin nang maghiwalay sina Michael at Dayan sa restaurant ng mall, ay hindi na niya nakita pa ang dalaga at mula noon ay para bang binabagabag nito ang kanyang isip dahil kung minsan ay bigla na lang niyang naalala ang dalaga. Kumusta na kaya ang pasaway na babaeng yun? Hindi napigilang bulong ni Michael sa sarili habang pinapakain niya si Snow. Siguro ay dinadalaw siya ng laking iyon kaya hindi na nagagawi rito. Maya-maya ay muling wika ni Michael sa sarili. Saka iniwan nitong kabayo at nagtungo sa sapa kung saan una niyang nakita si Dayan. Pinapanood ni Michael ang pag-agos ng mga tubig at ang pagsalpok nito sa mga bato. Ilang sandali pa ay para na nainganyo niyang lumusong para maligo kaya inalis nito ang kanyang mga damit. Ang tanging underwear lang ang tinira nito sa katawan. Tamang-tama, bago tumaas ang araw ay aahon na ako, ani ni Michael sa sarili dahil alas 7 na pasado pa lang naman noon ng umaga. Nang lumusong si Michael ay napahinga pa siya ng malalim dahil sa lamig. Ang lamig, pero parang kay sarap magbabad. Bulalas nito sa sarili sa kalumangoy na ito. Samantala, mula nang mapahiya si Dayan nang pinagtawanan siya ni Michael ay hindi na siya nagpupunta sa mansyon ng mga sapanta dahil parang napahiya na siya sa binata at kahit sa totoo ay namimiss niya makita ito at makakwentuhan si Lola Marga. Ngunit pinapairal niya ang kanyang pride lalo na nasa restaurant sila na nakipagharutan si Michael sa ibang babae at narinig pa niya mula kay Michael na tinanggap nito ang inaalok ni Maya na maging escort siya sa fiesta. Walang hiya ka talaga Michael, talagang pinasasakit mo ang aking kalooban. I am more prettier than the bitch woman. Pasigaw na wika nito habang nagja-jogging at nang mapatapat siya sa mansyon ng mga sapanta dahil papauwi na siya ng oras na yun ay bigla siyang napahinto. Makapunta nga sa may sapa, matagal na rin akong hindi nagagawi ro na. Bulong ni Dayan sa sarili. Tsaka tinanggap ang pawisang katawan kaya walang pagdadalawang isip na tinungo ang daan patungo roon. Papalapit pa lang siya sa may sapa ay dinig na niya ang lagaslas ng tubig. Kaya naman natutuwa siya na parang batang nagtatakbo palapit roon. Hindi na niya tiningnan ang paligid, basta na lang niyang hinubad ang kanyang sapatos
ang kanyang raceback shirt at ang kanyang short saka nagmamadaling lumusong sa tubig. Lumangoy siya ng lumangoy para bang isda na nakawala sa may palaisdaan. Ilang sandali pa ang tinagal niya sa ilalim ng tubig at inilataw sandali ang kanyang ulo upang lumanghap ng hangin at saka muling lumusong ito saka lumangoy ng lumangoy hanggang sa bumangga siya sa isang bagay kaya naman napaahon siya at nang maya-maya lang ay napatigagal ito sa kanya nakita sa mismong harapan nito. "Anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Dayan habang himas-himas nito ang ulo na nauntog sa mismong ulo rin ni Michael. "Ikaw ang dapat kong tanungin dahil ako ay hindi nakakapagtaka na papagawi rito dahil sakop ng lupain ko ang sapa na ito kaya wag mo akong tatanungin ng ganyan," sagot ni Michael kay Dayan, ngunit palihim na napatingin ito sa dibdib ng dalaga dahil ang tubig kung saan sila naroroon ay hanggang bewan lang kaya naman nakadisplay sa harapan ni Michael ang alindog ni Dayan. "Naliliko," mataray na sagot ni Dayan na noon ay napatingin sa matitipunong muscle ni Michael na hindi nakaligtas sa binata. "Kaya wala bang ganyan ang maliligaw mo at kung makatitig ka sa abs ko ay parang naaaliw ka?" Nanunod yung wika ni Michael, ngunit sa totoo lang ay parang gusto-gusto niyang pagmasdan ni Dayan ang kanyang katawan. Hindi pa naman niya naipakita sa akin but I know na mas maganda ang katawan niya kisa sa'yo at I'm sure na lalaking lalaki siya at hindi siya gaya mo na pumapatol sa mga babae kaya napagkakamalang bakla." "What?" sigaw ni Michael. "You're a gay." "O ayan, in English ko na ha," mataray na sagot ni Dayan saka tumalikod ito upang bumalik na sana sa pangpang nang bigla na lang dahil sa pagkakainsulto ni Dayan sa kanya ay parang umakyat lahat ang dugo ni Michael sa ulo kaya hindi niya inisip pa kung tama o mali ang kanyang desisyon. Basta na lang niyang kinabig paharap sa kanya si Dayan saka marahas niya itong hinagkan sa labi na para bang pinaparusahan nito dahil sa mga pinagsasabi nito sa kanya ng walang katotohanan. Parang mapupunit na ang mga labi ni Dayan sa paraan ng paghalik ni Michael at ang pagyakap nito na para bang hindi na siya makahinga sa sobrang higpit kaya ramdam ni Michael na galit si Michael ngunit kahit nagun ang paghalik sa kanya ni Michael ay nasisiyahan siya dahil kayakap niya ang binata kaya naman tinugon pa rin niya ang mararahas nitong halik at yakap hanggang sulumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Michael at tumalamas na ang labi nito sa labi niya. Matapos ang ginawang pagparusa ni Michael sa labi ng dalaga ay parang napalitan ng emosyon ang kanyang nadarama dahil sa ginawang pagtugon ng dalaga kaya maya-maya lang ay muli niyang sinakop ang labi ni Dayan ng buong ingat at pagsuyo at kinabig niya ito palapit sa kanyang katawan ng buong pangungulila at nang maramdaman nito ang pagtugon ng dalaga sa kanyang ginagawa parang hindi niya namalayan ang paglalakbay ng kanyang mga palad sa kabubuan ng katawan ni Dayan. Halos hindi maigalaw ni Dayan ang kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Alam niyang mali ang kanilang ginagawa ni Michael, ngunit ayaw tumutol ang kanyang isip dahil natatangay siya sa malambing na haplos ng binata sa kanyang katawan at ang mga halik nito. Nagmistulang sina Iba at Adan ang kanilang mga hitsura na nasa paraiso nang natatangay sa bawat kilos at galaw, ngunit para kay Michael walang anumang bawal iyon dahil hindi naman niya nararamdaman ang pagtutol ng dalaga. Habang yakap-yakap niya si Dayan at magkalapat ang kanilang mga labi ay mas lalong nadadalang ito sa malambot na katawan ni Dayan na para bang kasing lambot ng kutis ng sanggol. "Dayan," sambit ni Michael sa pangalan ng dalaga, saka pinagapang nito ang kanyang mga halik sa punong tainga ni Dayan pababa sa liig nito at inililis niya ang hook ng suot na bra ng dalaga. Kaya malayang tumambad sa kanya ang harapan ng dibdib ni Dayan. Masuyo niyang hinaplos ang kanyang palad saka pinaliguan ito ng halik sa buong paligid ng dibdib ni Dayan. Saka muling tiningnan ang reaksyon ng dalaga na nakatitig lang sa kanya.
Muling inangkin ni Michael ang mga labi ni Dayan na walang alinlangan. Tinugo naman ng dalaga ang mainit na halik nito at ang mga kamay niya ay kusa na nanguyapit sa liig ni Michael habang magkahupong ang kanilang mga labi. Kaya naman mas naging agresibo ang bawat galaw ni Michael. Nang muling hagkan ni Michael ang dibdib ni Dayan ay halos manggigil ito sa sobrang pagnanasa sa dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili kung bakit ganito ang katindi ang kanyang naramdaman ng pagnanasa sa dalaga na kahit na anong pigil niya sa kanyang damdamin ay di niya kayang kontrolin dahil habang tumatagal ay mas nag-init ang kanyang katawan lalo pa at alam niyang walang anumang pagtutol si Dayan sa kanyang mga ginagawa at bagkus ay tinutugon pa niya ang bawat ginagawa niya sa dalaga. Bahala na, sigaw ng isip ni Michael at pinangko niya si Dayan sa dinala sa may pangpang. Alam ni Dayan ang susunod na mangyayari sa kanila ni Michael sa pagdala niya sa kanya sa may pangpang. Ngunit hindi niya magawang tumutol dahil sa lihim na pagmamahal sa binata. Neil, ibibigay ko lahat sa iyo ang bawat naisin mo dahil mahal kita mula nung una pa lang kitang makita. Uwi ka ni Dayan sa isip, ngunit sa kayumakap ng mahigpit sa binata. Dayan, I losing my control. Bulong ni Michael sa dalaga na noon ay nakayakap ito kay Dayan na bahagyang nakadagan sa kanya. Me too, Michael, sagot ni Dayan habang nakayakap ito kay Michael. Dahil sa sagot na iyon ni Dayan ay walang pag-inalangang inalis ni Michael ang maliliit na saplot ng dalaga na siyang tanging nakatabing sa pagkababae nito at maging ang suot nito. Halos napalunok si Dayan nang umigwas ang nangangalit na sandata ni Michael sa mismong harapan nito. Halos hindi mapakurap si Dayan at nang dumapa na si Michael sa kanya ay parang nang lambot ang kanyang mga katawan dahil alam niyang dito na matatapos ang lahat. Ngunit ang kanyang isip at puso ay sumusunod sa bawat naisin ni Michael. Nang muling angkinin ni Michael ang dibdib ni Dayan ay impit na ungol ang kumawala sa dibdib ng dalaga na halos idiin na nito ang ulo ni Michael sa kanyang dibdib dahil sa kiliting na tatamasan nito. Mas lalong pinagbuti ni Michael ang kanyang ginagawa nang makitang naligayahan ang dalaga sa kanyang ginagawa. Kaya halos salitan ang ginawa nitong pag-angkin sa malulusog at mapuputing dibdib ni Dayan. Michael! Ay! Parang nahibang na bigkas ito sa pangalan ng binata na ang katawan ay walang tigil sa pag-arko at pagliyad nito. My God, Dayan, you're so beautiful. I want you now. Paanlas na wika ni Michael na ang halik nito ay bumaba na sa may impis na tiyan ni Dayan na mas lalo pang nagbibigay ng kiliti sa dalaga. Take me now, Michael. Muling impit na ungol ni Michael at ni Dayan saka muling humigpit ang pagkakayakap nito. Dahil sa binigay na approval ni Dayan ay agad nang pumosisyon si Michael upang sumugod sa kuweba ni Dayan. Bigla ang pag-atake ni Michael sa bukana ni Dayan kaya halos napaaray si Dayan kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Hindi inakala ni Michael na siya ang nakauna kay Dayan. Kaya naman ura-urada niyang pinasok ang hiyas ni Dayan. Kaya laking gulat niya nang napaaray ang dalaga at ramdam na niya ang pagkapunit sa masilang bahagi nito. I'm so sorry kung naging harsh ako, hinging paumanhin ni Michael sa kamasuyong pinahid nito ang luha ng dalaga. Sa kahinagkan ang tungki ng ilong nito habang wala pang kagalaw-galaw sa ibabaw ni Dayan. Nabigla lang ako, first time ko lang kasi kaya ang sakit dahil binigyan mo naman. Binigla mo pa, nakangiwing sagot ni Dayan. I'm sorry again, sweetheart, don't worry. I'll be gentle na. Malambing na wika ni Michael na tumango lang si Dayan. Saka muli inangkin ang labi ng dalaga at gumanti naman ito. Habang tumatagal ang kanilang halikan ay ramdam ni Dayan na parang napapalitan ng kiliti ang sakit at kirot na kanina'y nararamdaman niya. At ang dahan-dahan nagpaggalaw sa ibabaw ni Michael ay parang may anong kiliting bumabangon
sa kanyang kaibuturan, kaya hindi niya mapigilan ang mapaungol at mapaliyad hanggang sa sinasabayan na niya ang bawat galaw at kilos ni Michael. Habang papabilis ang kilos ni Michael ay mas padalas ng padalas ang pag-ungol ni Diane na parang ang pakiramdam may kung anong lumabas sa kanyang kulub-kuluban na pilit niyang inaabot, kaya habang bumibilis ang bawat kilos ni Michael ay hindi niya mapigilan ang mapaliyad at kay higpit ng yakap nito kay Michael na parang ayaw niya itong pakawalan pa. "Diane, I'm coming!" Parang namamaos ang bulong ni Michael habang panay-panay ang ayuda nito sa ibabaw ni Michael at ni Diane. "Me too, Michael," sagot ni Diane habang sabay ungol nito at napakapit siya ng husto kay Michael. Nang hapitin ng mahigpit ni Michael ang bewang nito. Maya-maya pa ay sabay silang napaungol nang marating nila ang tagumpay na kanilang pinagsaluhan. Pareho silang pawisan ng mga sandaling iyon at hindi naging hadlang kung saan man sila nakahiga ng mga sandaling iyon, dahil ang tanging nais lang nila ay mapagbigyan ang bugso ng kanilang damdamin. Dinampot ni Michael ang kanilang maliliit na saklot, saka isinusuot ito at inabot kay Diane ang panty at bra ng dalaga. At inabot naman tsaka sinusuot. Naupo si Michael sa tabi ni Diane habang titig na titig sa dalaga kapag kuway nagsalita ito. "I'm sorry kung nabigla kita kanina. Hindi ko alam kasi na ako kasi ang nakauna sa'yo," ani ni Michael saka tumingin sa may kawalan. "Bakit? Ang akala mo ba ay porke laking states ako, laking Amerika, at kung manamit ay napaka-liberated, ay babaeng pakawalan na ako, na kung sino-sinong lalaki ay nakakasiping?" Garagal na saad ni Diane dahil hindi nagustuhan ang sinabi ni Michael. "No, Diane, it's not what I mean," salungat ni Michael sa sinabi ng dalaga, dahil hindi naman talaga yun ang naisin sabihin kay Diane. "So what do you want to say? Na isa kong babaeng easy to get? O kaya ay cool girl? Don't worry, Michael, dahil hindi naman kita papanagutin sa nangyaring ito sa atin. At huwag kang mag-aalala dahil hindi kita pipikutin. Tandaan mo yan. Hindi mo na ako makikitang lalapit sa iyo dahil baka kung ano pa ang isipin mo." Luha ang sagot ni Diane sa kamuling tinungo ang mga damit na nakapatong sa bato at dali-dali niyang isinuot ito at nagtatakbong paalis. Nagmamadaling kinuha ni Michael ang mga damit din nito at hinabol nito si Diane, at nang maabutan ay sa kaniyakap ng mahigpit ang dalaga. "Diane, I'm so sorry. I didn't mean to hurt you, please," malangkot na wika ni Diane. Ani ni Michael, ngunit itinulak niya lang si Diane at isang malakas na sampal ang pinapon nito sa pisngi ni Michael. "Sorry yourself, bastard," bulyaw ni Diane kay Michael na noon ay sapu-sapu nito ang pisnging sinampal ng dalaga. At dali-dali namang nilisan ni Diane ang lugar na iyon na yumugyugyog ang balikat nito dahil sa pag-iyak. Habang nasa daan si Diane ay hindi niya magawang tumigil sa pag-iyak dahil sa nasabi ni Michael sa kanya. Alam niyang may kasalanan siya dahil nagpapatangay siya sa bugso ng kanyang damdamin. Samantalang parang baliwala lang kay Michael ang nangyari sa kanila. Iniingatan niya ang kanyang pagkagabae dahil kahit natingin sa kanya ng ibang tao ay isang pakawalang babae, ngunit para sa kanya ay nais pa rin niyang mapanatili ang kanyang pagiging berhen. Ngunit kanina lang ay isinuko niya ito sa lalaking lihim niyang mahal, ngunit wala namang pagmamahal sa kanya. At dahil sa narinig ito kay Michael, pakiramdam ni Diane ay daig pa nito ang sinampal, kaya labis-labis ang sama ng kanyang loob, kaya kahit sa daan ay hindi nito mapigil ang kanyang pagluha. "I'm too stupid for giving up on bowing him. I didn't realize na ang lahat ng mga tatamis na halik at masuyong haplos nito ay pawang pagnanasa lamang na walang kalakip na anumang pagmamahal. I'm just blinded with my feelings for him, kaya hindi ko na napaglabanan ang aking kapusukan." Humihikbing wika ni Diane sa sarili habang patuloy lang ito sa paglalakad pauwi sa bahay ng kanyang lolo at lola. Na makauwi na siya
ay nagtaka ang mga asawang matanda dahil mugtong-mugto ang mga mata ni Dayan, kaya labis na nag-aalala ang kanyang mga lolo at lola. Apo, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Alalang tanong ni Lola Linda kay Dayan. Wala po ito, Lola. Sagot ni Dayan sa umupo sa may silya at inalis nito ang kanyang mga sapatos. Sino ang may kagagawa nito? Apo, na makita niya ang hinahanap niya, binastos ka ba na kung sino sa daan? Sabat na tanong ni Lolo Luis. Hindi po, Lolo, at wala pong nang away sa akin kaya wala kayong dapat ipaalala dahil okay lang ako at kung maari po ay maiwan ko na kayo dahil nais ko na pumapahinga dahil napagod ako sa pagtakbo. Alibay ni Dayan na pilit nilalabanan ang namumuong luha sa kanyang mga mata at tumango ang kanyang mga lolo at lola at dali-dali siya nagtungo sa kanyang kwarto at nang maisirado nito ang pinto ay diretso sa kama at doon isinusub ang mukha sa unan at impit na napaiyak na muli dahil sa nangyari sa kanila ni Michael. Since from now, Michael, I will never get close to you anymore. Matatag na wika ni Dayan sa sarili. Saka nagtungo ng banyo at nagbabad sa may tub habang nakapikit na pilit iniwanaglit ang sandaling naganap sa kanila ni Michael. Samantala, hindi mapakali si Michael sa kanyang kwarto mula nang umuwi ito. Hindi maalis-alis sa kanyang isipan ang namagitan sa kanila ni Dayan at hindi niya inakala na siya ang nakauna kay Dayan kaya masayang masaya siya. Ngunit nang maglaon ay biglang napalitan ng pangamba ang kasayang kanyang nadarama dahil sa maling akala ng dalaga sa kanyang sinabi. Nais niyang linawin ang lahat ng kanyang sinabi ngunit hindi siya binagyan ni Dayan ng pagkakataon dahil alam ni Michael na hindi lang init ng katawan ang kanyang naramdaman kanina kung kaya't nagawa niyang angkinin ang dalaga kundi dahil sa bugso ng kanyang damdamin at utos ng kanyang puso. Dayan, sana pinakinggan mo muna ako para malaman mo ang totoong nasa damdamin ko. And I lost my control not because of lust, but because I want it. Noon ko pa gustong damhin ang iyong katawan. Noon ko pa gustong ikulong ka sa mga bisig habang magkayakap tayong dalawa. Ngunit sadyang naging duwag ako dahil sa aking pride. Naduwag ako dahil noong una pa man ay tinanggihan kita na muntikan mo na akong mapikot. But now, kahit pikutin mo na ako ay gusto ko na dahil I'm very sure to myself that I'm falling already with you. Buntong hiningang bulong ni Michael sa sarili. Habang nakadungaw sa bintana na para bang tinatanaw nito ang pagsulpot ni Dayan sa kawalan. 2 weeks later, lumipas ang mga araw na tinutuo nga ni Dayan ang mga binitawang salita. Hindi na siya gumagawi sa may sapa na kung saan doon ang nangyari ang hindi niya malilimutang pangyari sa kanyang buhay at hindi na rin siya gumagawi sa lugar na malapit sa asyenda ng mga sapanta sa tuwing magja-jogging siya sa umaga. Paikot-ikot na lang siya sa kanilang bakuran na siyang ipinagtataka ng kanyang mga lolo at lola. Sumapit ang araw ng kapistahan ng kanilang bayan. Bawat isa ay nais makisaya sa pagdiriwang na gaganapin sa mismong bayan. At dahil doon ay hindi niya tanggihan ang paanyaya ni Orwin. Nangyayain siya nitong manood sa koronasyon ng mga kandidata para sa Reyna Elena. Alam ni Michael na pupunta roon si Dayan. At alam din ni Dayan na pupunta anon si Michael dahil alam din niyang kinuha ni Maya na konsulti si Michael. Ngunit para sa kanya ay wala siyang pakialam pa dahil gaya na kanyang sinabi ay nais na niyang iwasan ang binata. Pagdating nila ni Erwin sa may plaza sa mismong bayan ay marami ng tao kaya nakipagsiksikan na sila ni Erwin. Hindi niya alam kung bakit ng mga sandaling iyon ay panay ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi naman siya kinakabahan ngunit hindi siya mapalagay sa kanyang nararamdaman kaya naging balisa siya. Are you okay? Tanong ni Erwin kay Dayan. Nang mapansin niyang parang hindi mapakali ang dalaga sa kinaroroonan nito. Okay lang ako, but I'm still a bit conscious dahil siguro sa dami ng tao, but don't worry, I'll be okay. Sagot ni Dayan saka nakahulikip-kip ito na napatingin sa may entablado.
na nagsiakyata na ang mga kandidata at maging ang kanilang mga escort. Nang umakyat ang pinakahuling kandidata na siya rin ang Reyna Elena na walang imba kundi si Maya at kasama nito si Michael na gwapong-gwapo sa suot nitong Amerikana ay biglang bumilis ang pagtibok ng dibdib nito at nang makita niya magkahawak ang kamay nila ni Maya ay parang may kung anong kirot na ramdaman niya sa kanyang puso at parang nais niyang umiyak ng mga sandaling iyon. No, Dayan, control your emotion because you are not in the position to feel this. Anin Dayan sa isip. At ibinaling nito ang tingin sa ibang bagay. Samantala, palingalinga naman si Michael sa karamihan ng tao dahil hinahanap niya roon ang kanyang mga pamilya na naroroon din ang kanyang mga magulang at ang kanyang nag-iisang kapatid na si Abby na kahit na may asawa na ito ay naging malapit pa rin sila sa isa't isa. Naiilang si Michael sa mga kamerang nakikislapan sa kanila, ngunit wala siyang magawa kundi ang ngumiti ito kahit napilit dahil ayaw niyang mapahiya ang anak ng Mio sa kanilang bayan. Nakatayo pa rin sila ni Maya sa may stage na kasama ang iba pang mga kandidata at ang kanilang mga escort, kaya kahit na medyo nangangalay na siya ay tinitiis na lang niya at nililibang na lang niya ang kanyang sarili sa pagmamasid sa karamihan ng mga tao. Halos namasdan na lahat ni Michael ang lahat ng mga taong naroroon sa pagtitipon ngunit hindi pa rin niya nakita ang kanyang pamilya. Siguro ay namasyal sila sa palaruan, ani ni Michael sa sarili sa kahuminga ng malalim at muling ibinaling ang tingin sa karamihan ng mga tao. Ngunit biglang kumabog ang kanyang dibdib nang saktong umangat ang mukha ng isang tao mula sa pagkakayuko nito. Dayan! Sigaw ng isip ni Michael habang walang kakurap-kurap ito nakatingin sa dalaga na kahit malayo ay parang napakalapit nito sa kanya at ang kanyang puso may kaanong tuwang naramdaman ng mga sandaling iyon. Nais niyang lapitan ito ngunit hindi niya magawa dahil nasa stage siya kaya hanggang titig na lang ang tanging nagagawa niya sa dalaga. Dayan, I miss you so much. Bulong ni Michael sa sarili habang hindi maalis-alis ang pagkatitig sa dalaga at ng ilang sandali ay biglang nabaling ang tingin ng dalaga sa kinaroroonan niya at nagtama ang kanilang mga mata. Parang gustong bumaba ni Michael sa may entablado upang sugurin ng yakap ang dalaga dahil mula nang mangyari sa kanila ang mainit na eksenang iyon ng kanilang pinagsusuluhan ay hindi niya nakita ang dalaga at naaalangan naman siyang puntahan ito sa kanila dahil alam niyang galit ito sa kanya. Parang gusto nang bumagsak ang luhang namumuo sa mga mata ni Dayan dahil sa paraan ng pagkatitig ni Michael sa kanya na para bang may ibig sabihin ito. Ngunit nasasaktan siya dahil muli na naman niyang naalala ang nasabi sa kanya ng binata matapos ang kanilang pagniniig noon. Dahil hindi niya kaya makipagtitigan ni Dayan kay Michael ay binawi nito ang kanyang tingin sa kabinilingan nito si Owen. Owen, tara na, doon tayo sa may palaruan. Very crowded dito at ang init-init, yaya ni Dayan sa binata. Okay, let's go, mainit nga dito, sang-ayon ni Owen sa dalaga. Saka hinuwakan nito ang kamay ni Dayan at inakay paalis sa karamihan ng mga tao. Ngunit bago tuluyang nilisan nila ni Dayan ang lugar ay muli niyang nilingon si Michael sa may entablado at kitang-kita nito ang pagbabago ng anyo sa mukha ng binata habang nakatingin ito sa kinaroroonan nila ni Owen. Kung kanina ay parang may kung anong naisabihin ang titig nito sa kanya, ngayon ay parang may kung anong galit na nakita si Dayan sa mga mata ng binata. Ngunit hindi niya pinansin iyon at nagtuloy-tuloy na lang sila sa may palaruan. Habang si Michael ay nagngingit-ngit sa galit dahil kay Owen na noon ay nakahawak sa kamay ni Dayan na hindi man lang nito binibitawan habang naglalakad sila paalis sa lugar na kinaroroonan niya. Damn you bastard, she's mine! Gigil na sigaw ng isip ni Michael na panay ang buntong hininga ito dahil sa nagpupuyos nitong galit. Ano ang mangyayari sa tagpo nating iniwan? Abangan niyo po sa susunod na kabanata. Kung nagugustuhan niyo po ang aking kwento, makikisuyo po sana
na pindutin nyo ang subscribe button at pakiclick na din po ang notification bell para updated po kayo sa bagong video. Stay safe everyone. God bless and smile.